Para sa ating mga Pilipino, isang malaking tagumpay sa buhay ang magkaroon po ng sariling bahay na masisilungan po ng ating pamilya. At marami po sa atin ang nagsisikap para matupad ang pangarap nating magkabahay. At ilan po sa kanila ay nakamit na ito sa tulong na responde ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatuon po yan sa mga programa sa pagbibigay ng maayos na bahay na nakatirik po yan sa isang tahimik na komunidad. Kilalanin natin sila at ang kanilang natatanging kwento. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, sa 2022 Annual Poverty Indicator Survey, 3 sa bawat 5 pamilya o tinatayang nasa 62.1% lamang ng pamilyang Pilipino ang nagmamay-ari ng bahay at lupa na kanilang tinitirhan. Habang ang natitirang 37.9% merong bahay sa lupa na ipinagamit na libre ng may-ari o kaya ay nangungupahan sa isang bahay o kwarto. At ang iba naman ay nagtayo ng bahay sa isang lupa o lote na walang pahintulot ng may-ari. Kaya naman si Shane sinikap na magkaroon ng sarili niyang tahanan at nakamit niya ito sa tulong ng Pag-ibig Fund. Kasi before, I was renting. Humiwalay kasi ako sa parents ko kasi mahirap pag madami kayo sa bahay. And I think it's very important to have your own place. It really brings a sense of pride kapag meron kang matatawag na sa'yo. Actually, when I receive yung confirmation kay Pag-ibig na approved na ako, parang overjoyed. Kasi parang finally meron akong akin talaga. May mga naka-work ako na sabi nila, matagal ka na nag-work, bakit? Hindi mo na lang i-apply sa Pag-ibig. Tapos sabi ko kasi parang hindi pa ako ready. Noong time na yun, sabi ko, okay naman ako nag-rent ako, pero nung parang pandemic days, sabi ko parang, nagbabayad ako, tapos hindi naman siya sa akin. So, noong time na yun, sabi ko, sige, process ko na siya sa Pag-ibig. Hindi naman siya nahirapan sa pagproseso ng requirements para sa kanyang housing loan. I cannot siguro vouch for everyone's experience kasi yun sa akin mabilis lang eh. Siguro kasi yung agent na nakausap ko when I was applying, tinuro niya lahat ng requirements that I need to process. Though, dun sa requirements, madali ko lang naman siya nakuha kasi everything is available online na eh. Siguro mga July ako nag-process, siguro mga 1 week ko kinumpleto lahat ng requirements ko, and then nung pinasa ko siya, sabi sa akin, expect na mga 2 to 3 months o kaya umabot pa ng 4 or 5. So sabi ko, sige, hintayin ko lang. Mas nagulat ako nung after a month, na-receive ko na yung confirmation na approved na siya. Ngayon ay nakalipat na si Shane sa condo unit na nakuha niya sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan. Before ko naman siya pinrocess, tinignan ko muna yung financial capacity ko kung kaya ko siya. Tapos nung nakita ko naman yung terms, kaya naman siya. And then si Pag-ibig din, nung unang bayad ko sa kanila, sinabihan naman ako na in case na you have extra, pwede ka magbayad na diretso dun sa principal amount, tas mas mapapadali yung pagbabayad mo. And they are very accommodating. Tsaka nagbigay sila ng mga different options para magbayad, para mas mabilis. Kasi akala ko noon, diretso ka kay Pag-ibig para magbayad. Pwede pala siya online. Madali tsaka hindi ganun kabigat. Compared kung dinaan ko siya sa bank, tsaka sa in-house. So, I think kung gusto nyo magbahay talaga, it's better to go through Pag-ibig. Pero ang tanong ng mga Pilipino, gaano nga ba kadaling kumuha ng housing loan sa Pag-ibig Fund? Ang Pag-ibig Housing Loan, dalawa ito. Una, ang Pag-ibig Housing Loan na tinatawag natin itong regular housing loan. Ito'y bukas para sa ating mga miyembro na aktibong naghuhulog sa Pag-ibig Fund at mayroon ng 24 monthly savings. Para naman dun sa mga bagong miyembro na may nakita na silang bahay o property na gustong bilhin sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan, yung number of required contributions or savings, pwede nila itong bayaran ng isang biglaan para mag-qualify na for a Pag-ibig Housing Loan. Yung isang Pag-ibig Housing Loan naman ay tinatawag nating Affordable Housing Loan for minimum wage earners, na ang interest rate ay subsidized. Ibig sabihin, mas mababa. Ang Pag-ibig Housing Loan ay may maximum loan amount na
6 million pesos. Ngayon, ang tanong, paano malalaman kung magkano ang mahihiram ng isang miyembro sa Pag-ibig Housing Loan? Well, tinitignan ng Pag-ibig Fund ang mga iba't ibang aspeto. Una, magkano ba yung kailangan ng member? No? So, tinitignan namin, magkano ba yung kailangan mong hiramin? Pangalawa, tinitignan natin yung capacity to pay ng member. Pangatlo, tinitignan natin yung value ng property ng kanyang binibili. No? So, ina-appraise natin yung property na ito. At huli, yung selling price ng property. Mas pinadali rin umano nila ang pagkuha ng Pag-ibig Fund. Ginawa natin para madaling makapag-apply ang ating mga miyembro sa Pag-ibig Housing Loan. Una, kahit saang branch ng Pag-ibig, maaari silang pumunta at mag-submit ng application form. We have more than 200 branches today. Pangalawa, meron kaming virtual Pag-ibig. Ito yung ating online service facility. There are basic requirements and there are other requirements, depende sa loan purpose mo. Una, of course, yung housing loan application. Pangalawa ay kopya ng titulo ng property na gusto nyong bilhin. Pangatlo, proof of income. Kailangan rin natin yung vicinity map. At kasama rin dito yung latest tax receipt, no? Para makita natin na updated ang pagbabayad sa taxes ng property na bibilhin ng ating member. At ang kanilang interest rates, mas lalo pa nilang pinababa. Kaya't kahit ang isang ordinaryong obrero, kayang-kaya na ngayong bumili ng sarili niyang bahay. Mahalaga sa amin na ang interest rates ng Pag-ibig Housing Loan ay manatiling mababa dahil pag mababa ang interest rate, mas mababa ang monthly payments. In fact, ang interest rates ng Pag-ibig Housing Loan nitong nakaraang buwan lang, nitong July, lalo pa nating pinababa. Example, for a 3-year fixing loan, ang interest rate natin ay 6.25% lamang. At yung pong merong fixing term na 1 year lamang ay 5.75%. Ngayon, matatanong nyo, ano tong fixing term na to? Ang Pag-ibig Housing Loan ay may loan term na hanggang 30 years. Nasa sa'yo yan kung gusto mong bayaran ng mas maikli. Isa sa mga dahilan kung bakit napakatatag ng Pag-ibig Fund ngayon at maganda yung performance natin, lalo na yung ating net income and yung performing loans ratio, ay dahil yung mga miyembro natin na nakahiram sa Pag-ibig Housing Loan ay patuloy at tapat na nagbabayad ng kanilang monthly payments. At para mapadali yung pagbabayad, una, yan, mababa yung interest. Pangalawa, mahaba yung loan term. Ang isa pang mahalagang aspeto dyan, marami tayong collection partners. So pati yung pagbabayad ng monthly payment sa iyong Pag-ibig Housing Loan, pinadali. Maaari mo kasing yung bayaran sa mga collecting partners natin na available na rin through mobile and online means. Pero ang pagpapagawa o pagbili ng isang bahay, hindi maiwasan na magkaroon ng ilang aberya. Kaya't sinuman na nagkakaroon ng problema sa kanilang pabahay, ay maaring lumapit sa Human Settlement Adjudication Commission o HSAC. Ilan din sa mga problemang kinakaharap ng mga may-ari ng bahay ay ang hindi nasusunod na plano, maging ang nakatakdang petsa ng pagtatapos sa kanilang ipinagawang bahay. Ang pwede niyang gawin ay mag-ask siya for a refund ng kanyang ibinayad, no? Tapos, yung refund na yon pwedeng may kasamang interest at payment of damages. Nakalagay sa batas na pag hindi natapos within the time frame, nakalagay dito upon notice. So, ino-notify niya lang si respondent na hindi muna siya magbabayad kasi na-delay. Tapos, i-delay muna niya ang pagbabayad at kahit na i-delay niya pa ang pagbabayad, hindi makakansela ang kanyang kontrata or meron siyang isa pang option. Pwede niyang ipa-cancela na ang kanyang kontrata at ipa-refund ang kanyang mga ibinayad kay developer at pwede rin itong magkaroon ng interest at damages. At kung kayo ay nagkaroon ng problema sa inyong developer, maaari kayo magsampa ng reklamo sa tanggapan ng HSAC. Kung meron silang mga reklamo, pwede silang mag-file ng kaso sa regional office ng Human Settlements Adjudication Commission. Pwede silang mag-file ng verified complaint or kung pwede naman silang mag-walk-in dahil may mga may mga form naman sa mga regional offices na pwede nilang i-fill upan ng mga kanilang mga kaso, ng kanilang mga problema ang gustong i-file.
at kailangan nilang i-attach yung mga evidences nila, mga original or certified true copy ng kanilang mga evidences supporting their claims para magkaroon ng standpoint yung mga sinasabi nila at isinusumbong sa mga gustong magtanong kung may mga katanungan ang mga tao sa aming agency, sa Human Settlements Adjudication Program. Meron kaming mga regional adjudication branch all over the Philippines, 16 regional adjudication branch, or kung nais nila, pwede rin silang mag-email sa info@hsac.gov.ph, or pwede nilang bisitahin ang ating page na Human Settlements Adjudication Commission or ang website na hsac.gov.ph. Ngunit sa isinusulong na programa ng administrasyon na 4PH, ano pa ba ang mga proyektong aasahan ng mga Pilipino ukol sa mas pinadaling pagkakaroon ng pabahay? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Responde, Mata ng Mamamayan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.